Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong update na naman ang gagawin natin sa vlog natin ngayon. Ito nga, pag-usapan natin itong press conference kanina dito kay Ate Claire Castro. Si Yusek Castro, no? Napikon itong si Ate Claire Castro, napikon siya nung tinanong siya kung hindi ba magpapadrug test itong si Bongbong Marcos. Ate Claire, bakit ikaw yung galit? Bakit ikaw yung napipikon? Dapat ang mapipikon dyan si Bongbong Marcos, pero ikaw yung napikon eh. Mamaya ipapakita ko yung video na yan, okay? Ito, pangalawa nating pag-usapan, itong si Torre, itong si Marbel at si Rimulya, no? Nagturuan na kanina kung sino ang nag-utos doon sa pag-aresto dito kay Tatay Digong. Halatang halata po sila na wala sa kanila ang aamin kung sino po ang ano sila walang direktang sagot na kung sino yung umamin na utos na dalhin doon sa eroplano tapos ipunta doon sa The Hague sa ICC. Nagturuan sila dito. Ipapakita ko itong video na ito sa inyo at i-explain natin yan. Bakit sobrang mali po at natutuklasan nila ni Bato de la Rosa at itong si Senator Amy Marcos na kung titingnan nyo ang kanilang mga reasoning nitong si Torre, Marbel at si Rimulya, wala silang lusot dito. No, nagkautal-utal na nga silang mag-explain dito. Mamaya papaliwanag natin 'yan. Ito, pangatlo nating pag-uusapan. Attorney Harry Roque po, hinamon itong si Bongbong Marcos na magpa-hair follicle drug test. Alam niyo naman na yung issue na 'yan medyo nawala na 'yan, di ba? Nung itong Tuwadcom, Tricom. Tridorcom. Itong Tricom na ito, binuhay ulit itong issue na ito dahil dyan sa vlogger na si Pebbles na may revelasyon dito kay Harry Roque. Okay, mamaya i-explain natin yan bakit tama itong sinabi ni Attorney Harry Roque. It's not a question kung kanino galing yung video na yan, no? Kung sino ang nagpalabas, sino ang gumawa, o kung sino ang saan galing. Hindi, it's not a question of like that. It's a question, no? Tatanungin natin ang mga eksperto natin dyan, no? Kung ito bang video na ito ay legit o hindi. Kasi po, marami na po ang nagpapatunay itong video na ito, binigay na ito ng mga forensic, mga website. Maraming mga nagsasabi di umano sina Hanay na Roque at ni Maharlika ay legit po yung video at hindi po yun edited ng AI. Okay, so yun dapat ang concern natin, hindi kung saan galing, di ba? Mamaya i-play natin yan at pag-usapan natin. Ito ang panghuli nating pag-uusapan, itong pagpapasuko kay former President Duterte sa ICC, labag sa batas. Klarong-klaro yan labag sa batas. Ayon ito kay ex-Supreme Court Justice Azcona. Di ba? Mismo na ang taga Supreme Court Justice medyo magaling ito when it comes sa batas at sa konstitusyon natin. Sila na mismo ang nagsasabi na labag ito sa batas yung operation nila ni Torre, Rimulya at itong ni Marbel. Okay? So ito yung pag-uusapan natin ngayon, pero bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphone kung meron tayong breaking news,
meron tayong bagong uploads o kung nagla-live ang ating channel. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe kayo sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin natin. I-play natin itong video na ito na itong si Ate Claire ninyo, no? Napikon itong si Atty. Claire Castro. Atty. Claire Castro, hindi ka dapat mapikon kung tatanungin kayo na hindi ba magpapa-hair follicle test yung amo mong si Marcos? Kasi po, yan na po ang panawagan ng taong bayan. Okay, wag kang mapipikon, Claire. Ito yung video ha, magko-comment, magre-react tayo dito. Play. Wait muna, i-volume ko muna. Play. Wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anumang demand patungkol sa hair follicle test. Nagalit. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa... Naawa na lang ako dito sa ano dito sa media na ito. Naawa ako sa kanya kasi po trabaho naman talaga ng media na magtanong, di ba? Concern ng media kung ano yung panawagan ng taong bayan. Bakit ka mapipikon dyan, Claire Castro? May umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matultukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot? Actually, sa totoo lang, wala namang mali sa kanyang tanong. Di ba? Ang the way nga na nagtanong itong media, rumirespeto nga di ba? Hindi naman nga sarcastic yung pagkatanong. Matino naman siyang nagtatanong. Di ba? Heto yung sagot ni Castro. Ating Pangulo. Sino po ba ang humihingi? Sino po ba ang humihingi? Claire, bakit ka galit? Alam mo, Claire, nagtatanong ka kung sino ang humihingi. Atty. Claire, alam ko naman, vlogger ka, alam mo naman na halos lahat ng tao na nagdududa po dito kay Bongbong Marcos, gusto po na magpa-hair follicle test itong si Bongbong Marcos. Hindi naman yan nang aakusa. May karapatan po ang taong bayan na mag-demand na magpa-hair follicle test ang ating presidente. Why? Because he is the highest ranking official of the land. So mahirap na, ang tingin kasi ng taong bayan, mahirap kung meron tayong presidente na jadik. Di ba? Hindi yan mapagkakatiwalaan. At syempre, maaapektuhan ang mga national na mga desisyon yan. Di ba? Especially that he is the president. Ang sa taong bayan, hindi sila nang-aakusa na jadik yang Pangulo. Okay? Hindi nagja-judge. Naninigurado lang po ang taong bayan. Kasi, para matuldukan na itong issue na ito. Para mahinto na. At pati, itong mga supporters ni Bongbong Marcos, humihingi rin sila ng magpa-hair follicle test itong si Bongbong Marcos para kung sa gayon man ay hindi totoo na gumagamit ang ating Pangulo, at least mapahiya itong mga Duterte supporters na lagi nilang sinasabing bangag si Bongbong Marcos. Di ba? So hindi kayo dapat magalit dyan, Claire. Kung tutuusin pa nga, mas mabuti kung magpa-hair follicle test siya para mahinto na yung
mahinto na yung issue na yan, tapos mapahiya yung mga DDS supporters, di ba? Oh, wala man tayong itinatago man, dagway, no? Wala man siguro tayong tinatago, so magpa-hair follicle test tayo. Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before. Dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang na-die down na raw. Alam nyo, sa totoo lang, it will not die down not unless Bongbong Marcos ay magpa-hair follicle test. Di ba? Alam nyo, sabla yung sagot ni Ate Claire dito, ha. I-explain natin yan. After po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan, ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mga sasabi niyo sa akin na humihingi ng ganyan? Alam mo, Ate Claire, hindi po importante na malaman po ninyo kung sino yung humihingi. Ang importante po dito, yan si Bongbong Marcos ay government official. Kung tunay kang nagsiservisyo sa taong bayan, kung ano yung panawagan ng taong bayan, ibigay mo. Di ba? Si VP Sara nga, hinamon siya na magpa-drug test. Sina ni Pulong, nakapagpa-drug test sila. Ganun kasimple. O di, huminto na. Pinagbibintangan silang gumagamit. Itong si Pulong. O di, nagpa-drug test si Pulong. Di, huminto na yung issue. Ganun. Bakit kailangan nyo pang kunin ang pangalan? Bakit sino yung gusto magpa-hair follicle test? Alam mo, sa totoo lang, Atty. Claire, ang dami pong sa social media ng panawagan nila na magpa-hair follicle test na para matapos na itong issue. Bobo ka ba, Claire? Di ka marunong mag-analyze dyan? Kasi simple naman yan. O sadyang talagang ganyan ka lang? Ay, nako. Klaseng pag-test. Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Na po pwede napanood po niyo po. sigurong Diba? What's your argument, Claire? Bakit kunin mo yung who in particular? Who in particular? Ang dami. Diba? Ikaw yung napipikon eh. Ako ba? Sige po. Kayo po ang humingi. Okay. Kaya po masabi lang. Oh, diba? Parang ininsulto mo pa yung yung media eh. Para kang ito pananaw ko to, this is my own opinion parang nagalit siya sa reporter sa media. Bakit yan ang tanong ng media? Alam mo, Claire Castro, yung tanong na yan, national issue na yan eh. National issue na yan. Hindi po biro na yung issue di umano na ang ating Pangulo ay gumagamit ng white, anong tawag nila dyan? White powdery substance. Hindi yan biro. Kasi po, impeachable yan kung totoo yan. Diba? The only way na malaman ng taong bayan na malinis po si Bongbong Marcos ay magpa-hair follicle test. Yun lang po. Ganun lang po kasimple. Diba? Ako, naniniwala ako na malinis si Bongbong Marcos. O sige nga, kung malinis ka Bongbong Marcos, sige, magpa-hair follicle test ka para matapos na ang lahat itong issue na to. Yan na, merong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo tanong. Hindi ko maintindihan ito si Atty. Claire, di ba? Tinatarget niya itong media. Yung media yan sila, Claire. Karapatan silang magtanong dyan. Bakit nung siyang gigipitin mo yung media na ikaw yung Hay nako. Oo nga, isa ka pa. Kasi we have to be specific on this. Oh, we have to be specific. National issue yan.
humihingi ka ng specific person na humihingi. Ang dami po, Ate Claire. Ay naku, itong dalupapa na ito. Ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po So, natin. isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Si Ate Claire naman, parang hindi ka professional. Media yan sila. Siyempre, pwede nilang tanungin yan. Itong mga media na ito, sila yung nag-represent ng taong bayan, kung ano yung sinasabi ng taong bayan. Kagaya mo, Claire, gumagawa ka nga ng opinion ng sarili mo, kahit yung issue ay patungkol sa sa mga desisyon ni Bongbong Marcos, pero gumagawa ka ng sarili mong opinion dyan eh. Di ba? Kaya, tanong ko nga, Humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina. Kasimple naman, Claire. Kung direkta mong sasagutin yan na hindi magpapa-hair follicle test si Pangulong Marcos kasi ayaw niya. O di ganun. Bakit kailangan mong parang magalit ka sa media? Ay, napanood yun niya ata sa social. Opo, Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so hihingi po. Sa totoo lang, very good itong media na ito eh. Kalma lang siya magtanong ha, pero at least my point. Ganito dapat ang mga tanong ng media. 'Di ba? GMA na self-proclaimed na most trusted media. Ganito sana yung mga tanong ninyo. 'Di ba? Direct to the point, prangka-prangkahan na tayo. Si Nagdidiman. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman yung hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na? Actually, Ate Claire, hindi po yan pagbibintang. Kasi yung pagbibintang, you assume already that the person is using illegal drugs. Yun ang pagbibintang. Nagtatanong po ang taong bayan na totoo ba na gumagamit ka? Kasi kung kung hindi ka makapagbigay ng ebidensya na hindi ka gumagamit, 'di ba? Magtataka yung taong bayan. I mean, ito po ay concerning the trust of the Filipino people. Leader namin siya eh. 'Di ba? Siya yung ama ng bayan eh. So syempre ikaw, ama ka ng bayan, kung anong sasabihin mo, anong plano mo sa bansa, syempre nakasalalay po yung mga desisyon sa inyo at irerespeto natin 'yan. Kasi ikaw yung hindi halal na presidente eh. Ngayon, kapag merong issue po na ang ama ng bayan gumagamit ng droga, edi syempre maalarma ang taong bayan. It really concerns them. Natatakot po ang mamamayang Pilipino. Hala, totoo kaya na gumagamit ang ating presidente? Nakakatakot naman. Ganon ba? Nakakatakot naman yan. Sana naman ay hindi ito totoo. So tanungin na lang natin si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, pwede bang magpa-hair follicle test na lang kayo? Para naman sa ganon ay makasisiguro kami na tama yung binoto naming tao at nakakasiguro kami na secure ang aming bilang Pilipino dito sa bansa natin. Ganon ba? May karapatan po ang taong bayan, Ate Claire. Binoto nila yan. Hindi mananalo si Bongbong Marcos kung hindi yan binoboto ng taong bayan. 'Di ba? Sila yung nagpapanalo kay Bongbong Marcos. So they have the right to demand Bongbong Marcos na, sir, hindi naman siguro demand, but meron silang right na mag-suggest. Yan ang tamang term. Mag-suggest sa Pangulo na, sir, pwede bang magpa-hair follicle test ka na lang para naman ay malaman na ng mga nagdududa sa'yo? Ganun ba? Anong nakakasama doon kung
Kung magpa-hair follicle test yan, 1 o 2 days ago, wala na. Yung issue na yan, ano yan? Tapos. Di ba? What seems to be so difficult about that? Droga. Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, Wala nga nagbibintang, Claire. Ang bobo mo naman, Claire. Walang nagbibintang. Nagtatanong lang, bakit hindi magpa-hair follicle test ang Pangulo? Ganun ba? yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Actually tama ka, Claire. Tama ka kung ilagay natin 'yan sa aspeto na nasa korte tayo, 'di ba? Yung mga nag-aakusa, yun po ang magpapatunay. Kagaya ng si Duterte raw, di umano, ay siya raw yung Davao Death Squad, bla bla bla. Si Trillanes, sabi ni Trillanes na maraming pera yan si Duterte sa kanyang bangko siguro kasi involved yan sa mga droga-droga, ganon ganyan. So dapat si Trillanes ang magpapatunay doon. 'Di ba? Kasi sa korte yung pinag-usapan korte. 'Di ba? Pero dito public trust ang pinag-usapan dito, public trust. If you want the rating of the president na tataas yung rating ng presidente ay magpa-hair follicle test. Para kung sa ganon malaman na hindi pala gumagamit ang presidente, ay tapos. Okay? Tapos na yung issue at siguro ang taong bayan ay maniniwala na ang presidente pala ay malinis. Ganon ka-simple. Bakit ang hirap? Di ba? Pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni. Actually, Claire, hindi naman sila gumagawa ng kwento. Ang issue kasi may kumakalat na video na yung video na yan, di ba, na nagsisinghot si white powdery substance si Bongbong Marcos, di ba? Issue kasi. So, to stop the issue, ganoon kasimple. Bakit ang hirap? Para masira ang Pangulo at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yun ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Alam niyo, Okay po, salamat. sa totoo lang, no? At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Lumuluma na nga yung Pilipinas dahil sa inyo Sa totoo lang, Claire, no? Apektado po ang trust and approval rating ni Bongbong Marcos. At isa sa mga dahilan dyan, dahil sablay yung mga explanation mo yun opinion ko ito, Claire, isa sa mga reason na bagsak ang rating ni Bongbong Marcos sa mga ganyang style na mga mga paliwanag. So sa totoo lang, kasi alam mo, at Claire, malaking bagay po na makapag hair follicle test si Bongbong Marcos, especially na malapit na po, I think 1 month na lang mag-eleksyon na, di ba? Kung magpa-hair follicle test itong si Bongbong Marcos, makakatulong po ito sa eleksyon na mananalo ang kanyang mga alyansa ng mga bagoong Pilipinas, kanyang senatorial slate. Kasi if ang taong bayan maniniwala sa mga sinasabi ng Pangulo, tuloy-tuloy na yan. Pati yung mga senatorial slate ng Marcos, ipapaniwalaan yan. Yun lang ang payo natin that's my own opinion.
Kasi kung ngayon, until now, kung hindi nyo gagawin yung hair follicle test na yan, you left the people hanging. Merong iba dyan nag-iisip, jadik talaga yung Pangulo na yan, jadik talaga yan, di ba? Hindi nila maaalis yan sa kanilang isipan. Not unless Bongbong Marcos will do something to prove that they are wrong. Di ba? Ay nako, walang katapos ang issue yan. Not unless kung hindi siya gumawa ng hakbang. Okay, ito. Panoorin natin itong pangalawang balita natin na si Torre, si Marbil at si Rimulya sobra pong nahihirapan sila sa pag-explain patungkol po kung sino ang gumawa ng order na ipasakay si Duterte sa eroplano at dalhin doon sa The Hague. Nagturuan na sila. Ito yung ito yung balita na yan. Panoorin natin. Play. Umalma ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato sa kanila ng mga senador sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ayaw nila dumalo sa hearing dahil nabubuli lang sila. Ayaw nyong dumalo sa hearing dahil nabubuli kayo, o ayaw nyong dumalo sa hearing kasi nahihirapan na kayong i-explain ang inyong sarili kasi alam nyong mali talaga in the first place yung ginagawa ninyo. Diba? Dalawa lang yan. Ang balitang yan, si Mayan Los Baños. Sino nga ba ang nag-utos na pasakayin si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang The Hague matapos siyang maaresto? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Senator Bato de la Rosa kay PNP CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte. Alam mo si Torre, no? Maganda yung sinabi ni Alan Peter Cayetano, no? Especially nung hindi niya pinayagan si former President Duterte na papuntahin yung anak niya si VP Sara at isinalaysay doon ni Alan Peter Cayetano, Senator Alan, na may paglalabag yun sa batas na parang hindi pinayagan ni Torre. At di-mention pa doon na 4 to 8 years yung pwedeng ang pagkakasala dito, 4 to 8 years makulong, pwede kang makulong. So ikaw, Torre, pwede kang, kung meron talagang kung kakasuhan ka patungkol doon, pwede kang makulong doon. O si Marbil ba, kung sino ang nag-utos sa inyo, diba? Patuloy. Sagot ni Torre, The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th wing, to the team that will deliver him to The Hague. pero nalabuan dyan si Senator Bato. I have a team You of are the one there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. Pero Dito, tinuro niya si Marbil, Chief of Police, na si Marbil raw ang nag-utos sa kanya na ganito ang gawin. Di ba? Ipasakay sa eroplano, dalhin sa The Hague. Tinuro niya si Marbil. Tingnan natin kung ano naman ang sagot ni Marbil dito. si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. So, General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but Kasi po, una, ayaw sagutin ni Marbil. Pagkatapos, mismo na yung tauhan mo, sinabi na ni Torre na ikaw yung galing yung instruction sa inyo. Magde-deny ka pa, di ba? Hanggang umabot ito kay Rimulya, tingnan nyo. just want to have the executive privilege po regarding this matter. This Eh, operational matter. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Nag-executive privilege pa siya. Very obvious ba na lumulusot? Bakit hindi mo na lang sasabihin yung katotohanan na, sir, ako po yung dapat ganito. Sir, ako po yung nag-utos sa kanya. Di syempre, siya yung mataas kay Torre. Kasi po, ganito naman talaga yung example lang ito na order po 'yan ng aming SOG.
Na ganun po ang ano, 'di ba kasi ang mga pulis kasi, kayo mga chief PNP, kayo yung mag-implement ng order. Bakit kayo natatakot sabihin kung sino ang may utos? 'Di ba? Oh, sino may utos? Si Bongbong Marcos? Takot kayo? Sabihin niyo. Kaya ako sa totoo lang naaawa ako dito kay Torre at itong Marbel eh. Ano sila eh, nagigipit sila eh. Nagigipit sila kasi who knows, no? Example, kung si Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanila na dalhin si Duterte doon, ipasakay sa eroplano sa Dahig, ganon. O, di ba? Sila diyan, takot sila na sabihin na baka sinasabihan sila ni Bongbong Marcos. Hindi natin alam ha, ano lang ito ha, speculation ko lang to. Baka ang ganito ang nangyari. Wag niyong sabihin ha. Oh. Wag niyong sabihin na ako yung nag-utos. Ang pagbibintangan natin yung batas natin na ganun na yung batas. Oh, di ba? Dati din na naming sinasabi niyan. Hindi ang mga vloggers po ng mga Duterte, mga DDS, hindi po kami nagkulang na sinabihan kayong mga pulis na huwag kayong kumampi sa mga politicians. Sinabihan na kayo eh. Huwag kayong kumampi. Diyan, kung talagang merong order sa kung sinong nag-o-order sa inyo, sabihin nyo yung katotohanan. Kasi po, kung magpaligoy-ligoy po tayo sa katotohanan, matutuklasan pa rin yan. Kaya nga, yan lang laging payo ni former President Duterte. Sina Bato de la Rosa, dati yan. Pinayuhan yan ni former President Duterte. Do what is right. Sabihin nyo ang totoo. Yun. Ganun kasimple. Kapag ang katotohanan po ang mananaig, mahirap kayong gibain sa inyong prinsipyo niyan. Pero kung kasinungalingan po ang inyong ipapaubaya, diyan kayo magkautal-utal. Diyan kayo madidihado eh. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Rimulya. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting. Oh, di ba? Kasi hindi na sila makapag-explain ng matino kasi caught on the na sila sa situation. Wala na, lumilihis na sila sa issue. Sasabihin na nila, kaya hindi kami gustong ganyan sila ka-unfair. Oh. Ayaw na nilang pumunta raw sa hearing kasi binubuli. Yan ang rason na lang sila. Rumarason na lang sila na binubuli sila. When in fact, hindi po kayo binubuli. Ang ginagawa po ng Senado is gusto nilang malaman kung sino, saan galing ang order na yan. Bully ba yan? Bully ba yan? Bakit hindi pwedeng aaminin? Pinagsilbihan nyo ang taong bayan. Ha? Sinusulduhan kayo ng gobyerno, which is ang pera ng taong bayan. Merong karapatan ang taong bayan malaman ang inyong mga operasyon kung sino ang may utos. Meron. Responsibilidad niyo yan, mandato ninyo yan sa taong bayan na may karapatan ang sino man for transparency malalaman kung sino ang nag-utos na dalhin yan sa eroplano, paliparin yan papuntang Dahig. Because that is the former President of the Philippines. At mahal na mahal yan ng taong bayan. May karapatan po ang taong bayan malaman kung sino po ang may utos niyan. Yan ang palusot pa kasi kayo eh. We didn't want to be bullied. No, we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir. Giit pa ni Rimulya, you're trying to make people admit something that they will not admit. nanindigan si Rimulya na sumunod sa due Ang process. ang kay Rimulya naman na concept, pinipilit raw nila ni Amy Marcos at ni Senator Bato na pinapaamin. Hindi naman, nagtatanong lang eh. Bakit kayo so very defensive? Ang pag-aresto kay Duterte dahil 7 taon nga raw nag-imbestiga ang ICC. Natanong din kung bakit agad-agad isinuko ang dating Pangulo sa The Hague. Oh, isa pa yun. Diba? Hindi ninyo na pinagbigyan si former president na makapagdepensa niyang kanyang sarili. Nagmamadali kayong dalhin sa eroplano tapos
hatid sa Di man dahig. lang kinonsidera ang extradition. Nakasaad daw kasi sa diffusion notice ng Interpol na arestuhin si Duterte at magsagawa ng extradition. Wala man sinabi dito surrender. Extradition lang. Pero ayon kay Rimulya, hindi raw yan uubra dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Ngayon si Duterte pa ang kanyang biniblame. Bakit raw tumiwalag tayo sa ICC? Anong klase yan, Rimulya? Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership Kung ganyan, ayon sa ilang senador, dapat daw mas hindi sinurrender si Duterte sa dahig at ikinulong na lang sa lokal na korte. Yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin ina-admit na mabuti tayo. po sa ating bansa. Ayon naman kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant of arrest na inisyu ng ICC. Pero ang surrender na ginawa kay Duterte ay hindi tama. If we don't have a treaty, then we cannot surrender. The Ito, suspect. Tama itong sinabi ni ni Azcuna Tama ito sinabi niya. To the ICC under this section, because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty. Tingin din ni Azcuna posibleng nagkaroon ng pang-aabuso sa proseso sa pag-aresto kay Duterte dahil hindi muna siya idinaan sa korte sa ating bansa. Correct. Ayon pa sa ilang eksperto, ang hindi pagdaan sa lokal na korte bago isinorender si dating Pangulong Duterte sa dahig ay maaring tignan bilang violation o paglabag sa ating sariling konstitusyon. Maituturing daw kasi ang extrajudicial Sa totoo lang, sila Rimulya dito, wala silang lusot Sa sinabi pa ng dating Chief Justice, wala. Na sila doon? Napahiya na sila doon, di ba? condition, bagay na kailangang resolbahin ng Korte Suprema. Sa gitna naman ng hearing, napaiyak si Senator Robin Padilla habang nagbibigay ng mensahe si Senator Bongo kay Duterte. Nag-walk out din ang senador pagkatapos. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Yan tuloy, napaiyak pa si Robin Padilla. Ay nako, ang dami kasing palusot Eto, Harry Roque, hinamon si Bongbong Marcos na magpa-hair follicle test. Ay nako. Eto, play. Hinamon ni dating presidential spokesman Harry Roque si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-hair follicle test. Yan ay para patunayan daw na hindi siya gumagamit ng droga. Ang sagot naman ng palasyo sa Frontline Report ni Maricel Halili. Matapos ituro sa kamera na siyang mastermind sa pagpapakalat ng tinaguriang Polvoron video, muling hinamon ni dating presidential spokesperson Harry Roque si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-hair follicle test. Ito raw ay para patunayan na hindi siya bangag, gaya ng tinatawag sa kanya ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan pong siyensya ang magbibigay, ang magpapasinungalingan doon sa paratang na gumagamit siya ng pinagbabawal na droga na hanggang ngayon hindi niya ginagawa. Dati pa hinahamon ng mga Duterte ang Pangulo na magpa-hair follicle test. Pero ang palasyo ayaw na raw patulan ang hamong ito. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mali ang logic ng mga naghahamon sa Pangulo. Wala raw sa Pangulo ang bola para patunayang hindi siya nagdodroga. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo munang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anumantiman patungkol sa hair follicle test. Hirit pa ni Castro, hindi na sila nagulat ng idiin ng vlogger na si Pebbles Cunanan sa House Tricom Committee na si Roque ang mastermind ng pinekeng Polvoron video. Ito yung kumalat na video na pinalalabas na gumagamit ng cocaine si PBBM. Paliwanag ng Malacanang, ang Deepfakes Analysis Unit na mismo ng India-based Misinformation Combat Alliance ang nag-fact check at nagsabing peke ang Polvoron video. Itinanggi naman na ni Roque ang paratang na siya ang nasa likod ng kumalat na video. Pero ang palasyo, ipinapaubaya na raw sa mga otoridad ang investigasyon sa issue. Desidido raw silang kasuhan ng sinumang mapapatunayang sangkot sa pagpapakalat ng pekeng video. Nagbabalita mula sa Frontline. Ay nako, yung maraming problema sa Pilipinas tapos itong simple lang di pa ma-solve yan. Di ba?
dapat nga si Bongbong Marcos bilang isang presidente, sa sobrang dami ng problema ng Pilipinas, dumagdag pa ito, magpa-hair follicle test ka na, parang tapos na yung issue na yan. Di ba? Public servant ka eh. Dapat malinis ka, patunayan mong malinis ka. Maniniwala yung taong bayan sa inyo na malinis ka. So magpa-hair follicle test para masampal mo yung mga nagbibintang sa inyo. Di ba? Tapos pinagbibintangan nyo pa si Harry Roque ngayon. Itong si Pebbles, nasa kay Roque galing yan, di ba? It's not about the issue of Harry Roque kung sa kanya galing. Ang issue niyan, yung video na yan, ipatest natin yan kung hindi lang tayo mag-stick ng isang expert. Dapat i-test natin yan sa Amerika, lahat, saan, China, saang bansa natin, i-check natin yan, yung legit talaga, kung yung video na yan, AI ba yan o hindi ba yan AI? Para makasiguro tayong malinis, di ba? Ay nako. Ito, pagpapasuko kay FPRRD sa ICC na may opinion po itong Supreme Court Chief Justice, di ba? Itong si Azcuna. Ito yung malinaw na paliwanag patungkol dyan. Play. Asher, ano ang argumento ni Secretary Rimulya at former Supreme Court Justice Azcuna? Monica, itong Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ang batas na pinaninindigan ni Justice Secretary Crispin Rimulya na basihan kung bakit inaresto at isinuko ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni Secretary Crispin Rimulya, maaari namang isurrender si former President Duterte batay sa International Humanitarian Law o IHL. Taliwas ito sa sinasabi sa unang Senate hearing ng international law expert na si Attorney Alexis Medina na maaari lang maging basihan ang surrender kung kusang sumuko si Duterte o kung foreign national ang sangkot. Bunsod nito, nagkaroon ng balikan ng tugon ng Secretary of Justice at si Senador Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Liwanagin natin, ang surrender option kapag foreign national. Ang liwaliwanag po niya nandito sa ating batas at hindi rin kayo nag-intay ng request for extradition. Even though only 12 to 15 hours as measured by... Wala pong particular reference yung 9851 sa foreigner. Ito po sa offender lang ho, sa accused. Yun lang po ang reference ng 9851. Makikita natin, kasi kinalkal na natin dito sa Senado, nanggaling rin sa Senado yan, na ang nakasaad sa Article 17, yung dulo, RA 9851, talagang maliwanag na surrender para sa foreign national. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na may residual obligations o may nalalabi pa ring obligasyon ng bansa matapos ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Kaya dapat pa rin anyang makipagtulungan ng bansa sa warrant of arrest na inilalabas ng naturang international tribunal. Therefore, in my view, the warrant of arrest is illegal. However, I believe that the surrender is not, because the surrender must be pursuant to a treaty, and therefore our own law, Section 17 of Republic Act 9851, brought back the Statute of Rome, even after withdrawal, because it requires that a surrender must be pursuant to the applicable treaty. Dahil dito sinabi ni Azcuna na ang aplikableng treaty o kasunduan ay ang Statute of Rome at dapat sundin ang Article 59 ng naturang international treaty na binuo ng ICC. We have to follow Article 59 of the Statute of Rome, which requires that the custodial state, namely the Philippines, must first bring the arrested person to a local court. Siya na mismo nagsabi niyan, ha? Ngunit, hindi nyo dinala si Duterte sa custodial state. Tama si Sas Rugando dyan sa paliwanag na yan.
to determine two things: whether or not the person is really the one named in the warrant. Second, whether or not the person has been informed of the charges against him or... Dito, talagang ano talaga, huli talaga sila Remulla at si Torre dito at si Marbil. Dito na patas na ito. Kasi kung tutuusin naman talaga, no, kung pagbabasihan lang natin yung ano batas, no, maling-mali talaga yung ginawa nila. Yung mga sinasabi ni Remulla, palusot na lang yun. Kasi later na nila na-realize na may nilabag sila. This was not done. Therefore, there was, in my view, a violation in the act of surrender. Monica, kinwestiyon din sa pagdinig ng Senado ang partisipasyon sa pangyayari ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Na-cite in contempt ang Special Envoy ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime na si Marcos Lacanilao na inihain ni Senador Ronald Bato de la Rosa dahil umano sa pagsisinungaling. Ngunit ayon kay... Actually, binigyan na yan ng chance ni Senator Bato nagsisinungaling pa rin. Hindi kinontempt siya. Senador de la Rosa nagsisinungaling o hindi nagsasabi ng totoo si Lacanilao sa ilan niyang pahayag na hindi nito alam ang ilang pangyayari, gayong naroon siya upang aniyang mag-oversee o siyasatin kung tama ang proseso sa paglilipat kay Duterte mula sa Pilipinas hanggang sa makarating sa The Hague. Samantala, inako naman ni Secretary Remulla ang pagbibigay ng clearance para isilbi ang ICC warrant kay Duterte. Ayon kay Remulla, ang DOJ clearance ang maituturing na pinakamahalagang bahagi ng proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo. Habang inamin naman ni Police Major General Nicolas De Loso Torre III, hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, na hindi niya pinayagan si Vice President Sara Duterte na makita ang kanyang ama habang sila ay nasa Villamor Air Base. Dahilan ng PNP official, gabi na at halos 10 oras na ang nakalipas mula nang arestuhin ang... Yan kasi argumento nila Lagi nilang sinasabi na kinailangan na nilang dalhin sa eroplano dahil ilang oras na raw yung negotiation. Sinabihan sila ni Senator Aimee na may expiration pala yan. Kaya hindi mo ipinapakita yung anak. Wala sila sa hulog. Sa totoo lang, sunog sila. Sobrang sunog sila. Pangulo. Sa ngayon, Monica, ay patuloy pa rin ang pagdinig na ginagawa ng Committee on Foreign Relations at mahigit 5 oras na ito at mag-6 na oras na ito na tumatakbo sa ngayon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. So, wala silang lusot, no? Kasi si Senator Aimee Marcos, kumuha pa sila ng mga eksperto dito sa batas, no? At napapatunayan na merong mga batas, especially yung Article 59 na hindi nila sinusunod. Dapat sundin yun. Kasi kung may sinusunod tayo, sumusunod tayo sa Rome Statute, di ba? Ibig sabihin, sundin rin natin yung Article 59. Yan ang argumento so meron silang hindi sinusunod and it's very clear na hindi nila na-execute yon. Kumbaga, may in-skip sila na procedure. Okay? So, yun po, very clear na meron tayong mga ganitong mga government officials na mismo senatore, mga malalaking yan sila, mga ranggo ng pulis, si Marbil, si Remulla, pero hindi pa rin marunong kung ano yung interpretasyon ng batas. Yan ang hirap sa atin Ay nako, kawawang bayan, sa totoo lang. Okay guys maraming salamat. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at pag-usapan natin yan sa comment section. Don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Okay? At meron tayong pangalawang video natin, pangalawang channel natin, Donmar TV
Balitang Totoo. Okay? Subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos doon na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So maraming salamat sa mga audience dito, sa mga nagpapakape, sa mga moderators. Thank you very much. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.